Sa nation address, mga kapatid, ni Vladimir Putin, iginiit niya na nananalo na daw, mga kapatid, ang Russia sa kanilang righteous battle, mga kapatid. Righteous ang tawag nila doon, no? Dito sa Ukraine. Well, alamin natin ang buong detalye mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kung naaalala ninyo, mga kapatid, 2022 nang magsimulang salakayin ng Russia etong Ukraine. At mula nun, mga tol, magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang palitan nila ng kanilang mga pag-atake. At napakaraming sundalo at napakaraming mga sibilyan na mga kapatid ang nadamay. Pero ang sabi ng Russia, nananalo na daw sila, mga tol, o nagwawagi ang Russia sa kanilang righteous battle, mga tol, dito sa Ukraine. Well, panoorin natin to, mga kapatid. We are fighting and we are prevailing. Yan ang sinabi ni Russian President Vladimir Putin sa kanyang nation address ukol sa anyay righteous battle nito sa Ukraine. Akala mo talaga sila lang yung, akala mo yung sarili lang nila ipinagtatanggol nila kaya sila nang ikipaglaban eh. Pero totoo sila naman na nagsimula nito eh. Sila yung umatake, mga kapatid, sa sa Ukraine eh, kasi meron silang plano eh. Дорогие друзья, Dear friends, citizens of Russia, I extend my heartfelt congratulations on this holiday. Binabasa natin kasi hindi natin naiintindihan yung mismong sasabihin niya kung pakikinggan lang natin. уважаемые граждане России, сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Grabe no, ang haba no sinabi niya, samantalang yun lang yun. Dear friends, citizens of Russia, I extend my heartfelt congratulations on this holiday. Diba? Pero ang haba no sinabi niya. Well, tuloy natin. Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей The day of reunification of the Donetsk and Lugansk People's Republic. Yan na. Binasa na natin ang buo. большой сплоченной страной. 3 года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали And the Zaporizhia and Kherson regions with our large united country. реальностью мечту, с которой жили долгие годы. Приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией. Nagbigay pugay si Putin sa kanyang mga sundalo at mga opisyal sa kanilang umanong pagpapakita ng katapatan para sa kanilang motherland, katapangan at dedikasyon sa kanilang serbisyo sa militar. Actually, hindi lang ang mga militar ang lumalaban para sa Russia, di ba? Meron pa silang mga mga mercenaries pa, di ba? Tapos si Kim Jong-un nagpadala diyan ng mga libu-libong sundalo niya na pag-uwi dun sa North Korea, mga nakabox na. Di ba? Kung titignan mo, mga tol, sobrang lawak na nitong naging labanan na to ng Russia at saka ng Ukraine. Tapos ngayon, mga tol, umatake ang Ukraine sa oil refinery ng Russia, mga tol, at sabi nga ganun sa report, halos 40% mga tol ang na-damage o nawala dito sa Russia dun sa kanilang oil refining industry, mga tol, dahil nga dun sa ginawang pag-atake ng Ukraine. So kung makikita mo, mga kapatid, kahit na di hamak na mas maliit ang Ukraine kumpara rito sa Russia, pero pumapalag pa rin, no? Pumapalag pa rin at napakatagal na nitong labanan na to. Well, kasi naman meron ding sumusuporta sa Ukraine. Diba? But then again, wala tayong sinusuportahan sa kanila o wala tayong kinukundina sa kanila, mga tol. Meron sila kani-kanilang dahilan nila, diba? Meron sila kani-kanilang mga pinaglalaban. Pero mga kapatid, no, ang kawawa dito is yung mga inosente, yung mga sibilyan na hindi na nakakatulog ng siguro ilang taon nang hindi nakakatulog ng payapa sa gabi. Kawawa yung mga yun. Tapos minsan may nababalitaan pa tayo, mga musmus, no, mga maliliit na bata. Minarkahan din ni Putin ang araw na ito bilang Day of Reunification ng People's Republic ng Donetsk at Lugansk. Kasama po rito ang mga rehiyon ng Zaporizhia at Kherson sa Russia. Сегодня, защищая Today, to protect this choice, our fighters and commanders go on the attack. этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет
And the entire country, all of Russia, is waging this righteous battle and working hard. Праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу Together we are defending our love for the motherland and the unity of our historical destiny. любовь к родине и единство исторической судьбы. Sorry, naka-blur yung mga part na yan kasi ano yan medyo sensitive yan mga part na yan. We are fighting and we are prevailing, sabing ganun. Сражаемся и побеждаем. В этот праздничный день, On this holiday in the year of the defender of the fatherland, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего I wish to address special gratitude to the soldiers and officers, the true heroes of our time, bayani sa Russia. времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, Thank you for your loyalty to the motherland, for your courage and valor. за каждый день вашей трудной боевой работы. So yun ang sabi mga kapatid, di ba? Ang tawag nga ni Putin is righteous battle. Ano ba ibig sabihin nun mga tol? Makatwirang labanan, sabing ganon mga tol. Di ba? Makatwiran daw mga kapatid ang ginagawa nilang pakikipagbaka dito sa Ukraine, no? Pero nga sa ibang balita mga kapatid, ituloy natin itong balitang ito mula naman dito sa WION. Ang sabi rito, Russia fuel crisis lost nearly 40% of oil refining capacity. Sabi rito mga kapatid, dahil nga dun sa ginawa ring pag-atake ng Ukraine dito sa kanilang bansa. Several regions in Russia and parts of Ukraine it controls are reporting gasoline shortages after Ukraine stepped up attacks on Russian oil refineries this month. And amid a seasonal surge in fuel demand, Russia imposed a gasoline exports ban for oil producers on July 28 in a bid to prevent shortages at the time of peak demand because of summer travel and grain harvesting. But some market participants said this will not be enough to avert a fuel crunch. No, dahil nga dun sa nangyayaring labanan sa kanila mga kapatid is nagkakaroon na sila ng shortage o kakulangan sa gasolina dahil nga dun sa ginawang pag-atake rin ng Ukraine. So panoorin natin ito mga kapatid. Ukraine's drones have delivered one of the most crippling blows yet inside Russia. Nearly 38% of Moscow's oil refinery capacity has been knocked offline, leaving the Kremlin scrambling to contain the fallout. Explosions, raging fires, and choking black smoke, these latest sign that the war is now striking at the very heart of Russia's economy. Here's a report. Ito pa naman yung talagang pinaka ng Russia, no? Yung pinaka pinagmumulan ng kanilang kayamanan. A new wave of Ukrainian drones are piercing deep into Russian territory. Massive infernos are igniting at oil refineries from the Black Sea to the Urals. 38% of refining capacity knocked offline. The strikes have dealt a historic blow to Russia's oil industry. Kaya nagkaroon sila ng export ban no? Sabi rito nga sa Russia imposed a gasoline exports ban for oil producers on July 28 in a bid. Para yan mga kapatid yung mga gasolina nila o yung kanilang mga imbis na ibebenta nila sa ibang bansa, sila na lang muna gagamit. Dahil nga nagkakaroon na ng kakulangan dahil dito sa nangyayaring labanan. Almost 38% of Russia's refining capacity stands paralyzed. An unprecedented disruption to the Kremlin's war chest. Diba? Iba yung ginagawang pag-target ng Ukraine sa kanila, no? Ang target ng Ukraine yung pinaka nila, puso nila. Samantala nga Russia, kung may kita mo, tinatarget nila sa Ukraine mga residential area, residential building. The strikes since August are pushing Russia's gasoline and fuel supplies to a breaking point. Ukraine is using long-range drones to target strategic energy facilities.
Malakay pa rin yung ginagawang pag-atake ng Ukraine, no? At least 16 of Russia's 38 oil refineries have been hit since the beginning of August this year, and some of them repeatedly struck. Ganda rin ang diskarte ng Ukraine. Це пов'язано з тим, що This is because the approaches to positions are controlled by drones. Drones fly deep into the rear, and the risks begin 15 kilometers from the line of combat, not from 3 or 2 kilometers as before, but from 15 kilometers to the line of combat. Maganda yung drone ng Ukraine eh. Actually, yun nga yung pumupuksa din eh dun sa mga Russian soldiers, yung yung drone ng Ukraine. з 15 кілометрів Ukrainian drones struck the Afipsky oil refinery in Russia's Krasnodar region on September 25th for the second time in 1 month. Ito na yung mga gamit ngayon sa mga modern warfare, mga tol. Ito rin yung isa sa mga dapat pag-investa ng Pilipinas eh. Yung mga ganitong mga bagay. Kasi di hamak na mas mura to, mga tol, kaysa doon sa mga fighter jet, diba, mga missile. Mahalaga rin tong ganito para sa mga close combat. One of the largest in southern Russia, the Afipsky refinery has a processing capacity of 9.1 million tons of crude per year. But this is just the tip of the iceberg. Tip of the In less than iceberg. 2 months, Ukrainian forces have struck 85 high-value targets in Russia. At least 5 major refineries stand disabled. Among the most Yan, tingnan mo naman kung gaano ka layo ang diferensya ng size nila. Ito yung Ukraine at ito yung Russia, di ba? Pero biruin mo, maraming nag-aakala, mga tol, nung sinalakay ng Russia itong Ukraine, mga 2 linggo lang ang itatagal ng Ukraine sa Russia. Pero tignan mo naman, since 2022, mga tol, di ba? Ang tagal na sila naglalabanan, pero pumapalag pa rin ang Ukraine. Well, yung Ukraine maraming suportang nakukuha mula sa ibang bansa, mga tol, di ba? Pero ganun pa man is mayaman pa rin talaga Russia dahil kaya nilang labanan kahit yung mga banta ng European countries at saka yung NATO, di ba? Pero yun nga, ang galing lang diskarte ng Ukraine at pinuntirya nila etong oil refineries nitong Russia. Yun yung pinaka pinagkukunan nila eh. significant target is the massive 340,000 barrel per day refinery in Ryazan, located near Moscow. Other key refineries struck in recent weeks include major plants across 4 different regions. Ukraine claims the precision strikes are aimed squarely at Moscow's economic jugular, the oil industry that fuels both its war machine and its fragile domestic market. Di ba? Ito yung kumbaga nagbibigay o sumusustento sa kanilang mga sandatahan o sa kanilang hukbo. At ito rin yung sumusustento syempre sa kanilang bansa, mga kapatid. Kasi ito nga yung parang isa sa pinakapangunahing pinagkukunan o source of income nitong Russia. Ito yung pinupunterya ng Ukraine, yung kanilang ekonomiya. Crimea has been the worst hit by the fuel crisis. Around 50% of gas stations in the Russia-occupied territory have halted sales due to lack of fuel. Wala na, naubusan na sila ng gasolina. The timing could not be more devastating for the Kremlin. Russia is already reeling under its biggest fuel crisis in years. Biggest fuel crisis. Around 50% of gas stations in Crimea have halted sales, no? Itinigil na yung pagbebenta. Around 50%, mga tol, almost kalahati sa buong bansa nila, mga tol. Stations in Crimea pala, doon lang sa Crimea, mga kapatid. Ang around 50% ng gas stations doon hindi na nagbebenta. Imagine mo, mga tol, di ba dito sa Pilipinas sobrang hirap ng kalagayan kapag nagmahal ng mga gasolina. Dito hindi lang nagmahal, hindi na nagbebenta dahil nga ubos na. For millions caught in between, the price of this war is only climbing higher. 38% of refining capacity knocked offline. Several days ago, we had some difficulties. Yesterday, I queued for about 40 minutes to fill my tank, but I don't see anything critical or serious for me personally.
I'm not panicking. I believe everything will stabilize. Everything will be fine. I came to this gas station to see if there was any petrol. It appeared yesterday. Before that, for several days, there was no petrol at any station. It was a problem. Wala na daw, wala ng petrol. Restoration of the plants could take months. Sanctions have complicated the supply of Western equipment used for modernization in previous years. Isa pa yun, di ba yung sanctions, kaya hindi nila ma-modernize din o mapaunlad yung kanilang mga kagamitan kasi nga hindi sila makakuha ng supplies mula sa kanilang mga pinagkukunang bansa kasi nga may sanctions din sila eh. And replacing them with Chinese will not be so easy. The big question is how much longer can Moscow sustain this war while battling a crisis in its own backyard? Bureau Report. Paano nga naman nila matatagalan yung paikipaglaban kung naikipaglaban din sila sa loob mismo ng kanilang bansa? Yung problema nila, kakulangan nila sa gasolina na hindi lang mismong nag-sustain doon sa kanilang mga sandatahan, kundi kailangan din ng kanilang mga mamamayan. Diba? So medyo mahirap din ang kalagayan nila. Pero kakaibang atake yun mga tol ng Ukraine. Diba? Ibang klase yung ginawa nilang pag-atake. Talagang pinipilay nila at gusto nilang gawing baldado itong Russia. Anong masasabi ninyo tungkol dito mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.